Bakit dapat panoorin ng lahat ang Voltes 5 Legacy? Okay, isang episode na naman tayo ng Good Vibes. Kung saan all goods ang usapan. Yung iba't ibang issue, chismis, problema o kung ano man yan, sasantabi natin yan kasi dito, good vibes lang muna tayo. Sa nanalapin na pagtatapos ng Voltes 5 Legacy ng Channel 7, bakit ko nga ba nasabi na dapat panoorin to ng lahat, maging ng mga loyalista ng kalaban nilang network, tsaka mga sariling bashers ng palabas ito? Okay, all goods lang tayo dito ha. Wala munang violent reactions, walang mag-aaway. Sabi ko nga, good vibes lang muna tayo. Mainit na talakayan lagi sa social media kung sino ba talaga ang nangunguna o ang pinakatinatangkilik ng mga tao sa prime time. Sino bang nakakalamang sa rating? Sino ba talaga ang mas maganda? Sino ba ang karapat-dapat na tawaging nagahari sa slot na yon? Dito nagkakaharap o madalas mabanggit itong Voltes 5 Legacy at yung Batang Quiapo. Unahan ko na kayo dahil nga good vibes lang ang segment natin na to, need muna nating isang tabi ang pagiging bias natin o pagiging loyal sa isang network o kung kanino man tayo pumapanig. Okay, respeto sa magkabilang network at sa mga kanya-kanyang shows nila kasi talaga namang ginastusan, pinagpaguran, tsaka nag-effort silang lahat para maipalabas yan. Pero balik nga tayo sa title ng segment ko na to. Bakit kailangan panoorin ng lahat ang Voltes 5 Legacy? Shot muna. Bilang isang anime fan and at the same time hindi mahilig manood sa local TV channels natin o sa TV natin dahil ayun na nga, dahil paulit-ulit lang naman yung tema ng mga series natin tsaka more on movie kasi talaga ako eh. Pero nang ibabaw yung pagiging anime fan ko, kaya binigyan ko rin ng chance na panoorin itong sariling adaptation natin ng Voltes 5 Legacy. Nung una nga naiinis pa ako kasi iniisip ko na bakit tayo pa ang kailangan gumawa ng live action nito, hindi na lang natin ipinaubaya sa Japan kasi sa kanila naman talaga yan. Tsaka alam naman natin, di ba, maging honest na tayo, alam naman natin yung kinihihinatnan tsaka yung mga itsura ng mga naunang gawa natin ng mga ganitong palabas. And then, ayun na nga, first episode pa lang ito, boom, agad! Tinapos agad nito yung mga haka-haka natin na baka mababoy yung childhood favorite natin, baka mapahiya tayo sa mga effects, tsaka baka pagtawanan tayo ng ibang lahi, lalo na yung mga Hapon, kasi sa kanila nga naman din talaga tong si Voltes 5. Lintik! Pang world class itong series natin na to. Promise, ako yung nagsasabi sa inyo. Even ako, hindi ako makapaniwala na ang mga kababayan natin kaya naman palang gumawa ng ganitong kalidad na palabas. Sa totoo lang, hindi sa pagiging OA pero lalampasuhin ito yung ibang mga palabas sa Netflix. Totoo, imagine sa free TV, nanonood tayo ng ganitong katindi, ganitong kaganda, ganitong kalupit na live action series ng Voltes 5. Ngayon, yun nga tanong, bakit ko nasabi o bakit kailangang panoorin ng lahat itong Voltes 5 Legacy? Kasi tayong mga Noipy, deserve natin makapanood o makakita ng isang palabas na sarili nating gawa na ganitong kalibre ang pagkakagawa. Yung mga bashers ng show, give it a try. Promise. Santabi nyo muna yung pagiging one-sided tsaka loyal dun sa kabilang panig which is yung kalaban nila. Mga pre, pang world class yung CGI niyan. Talagang pinaghandaan, ginastusan, and take note, weekdays umi-ere sa TV natin yan, sa free TV. Mga gawang foreigner nga diba? Sa isang series nila, ilang episode lang ipapalabas. Pero imagine itong sa atin, Monday to Friday yan mga pre. Subukan nyo rin kasi. Naniniwala ako na deserve nyo makanood ng ganyang show. Stop the hate, this is all appreciation lang. Hindi sa pagiging bias kasi diba, mga pre, gawang Pinoy na to. And then kinukompare na natin sa international level. Sa mga international na palabas na natin siya kinukumpara. Wala naman dapat pagtalunan Kasi gaya ng alak, depende sa tao yan, diba? Kung anong gusto nilang palabas, maaaring nababaduyan sila, hindi nila gusto, o mas gusto talaga nila yung kabilang palabas. Pero naniniwala ako na dapat mapanood nyo yan. Kasi first time yan, promise. Baka mamaya, di ba, ito na pala yung umpisa. Yung mga kalaban nila na network, hindi rin magpatalo yan, di ba? Baka ito na yung umpisa para gumawa rin sila ng mga ganyang palabas, di ba? Magiging labanan na sa prime time natin is puro mga dekalidad, mga ganyang kalibre na napalabas yung makikita natin at susubaybayan natin gabi-gabi, di ba? Who knows? Imagine, mapanood natin yung BTX or Gundam, Daimos, di ba? Mazinger Z, Combatler V, at iba pang mga ganyang palabas na gawang Pinoy din. Isipin nyo, sila yung naglalaban-laban sa time slot na yan. Sino bang panalo doon, di ba? Tayo mga viewers. Kaya sinasabi ko, walang dapat pagtalunan. Kasi kung ganyan laging kalidad o kalibre yung mga ipepresent nila na palabas sa atin, aba, sino ba naman talagang panalo doon, di ba? Tayo mga viewers ang panalo doon. Kaya, ito yung sinasabi ko, di ba? Hindi naman dapat talaga magtalo-talo dyan. Pag umabot na sa punto na ganyan na yung mga naglalaban na palabas natin sa TV, tayo mga viewers ang panalo, di ba? Baka mamaya ito na yung umpisa. Salamat tayo sa Voltes 5.